Hello mga kamote. Ayan, so matagal-tagal na tayo bago huli nakapag-chess ulit. So magpa-practice ulit tayo, no? So 3 minutes game tayo. Hanap tayo ng opponent ulit. So E4. Ayan, E4 yung opening natin para makalabas kagad yung bishop at yung... Ayan, kapag ka hindi kinontrol ng opponent yung center, kontrolin nyo. Ayan, so move nyo ng dati yung dalawang pawn sa gitna. O, diba? Kontrolado niya kagad yung center. Ayan, tapos castling kagad. Ayan, so umatake. Ayan, grab tayo ng space. Ayan, hindi makatalon ngayon yung knight dyan. Kailangan munang pumush yung pawn bago makatalon yung knight. So, ang gawin natin, dito lang tayo. Huwag natin atakihin kagad. Ayan. So, kapag ganito naman yung opening ng kalaban natin, mga kamote, ang isang idea dyan na pwede nating gawin kapag ganyan yung opening ng opponent natin, i-trade natin yung bishop. Ayan, ito. Kapag ganito, tandaan nyo, kapag nakaganto tapos may bishop yan, i-trade nyo lang yung bishop. So, ang purpose, para kapag nawala yun, magkaroon ng butas. Ayan, magkaroon ng butas. Ayan, so yun lang yung idea. So, queenside attack siya. So, yung atake, kadalasan nakikita yan dun sa direction ng pawn. Kung saan daw yung direction ng pawn, dun daw yung effective way na umatake. So, yan. Pwede yung ayan, medyo tama ba yan? So, may check kasi tayo dito, no? So, pwedeng checkin, capturein, checkin natin. Ayan. Checkin. Hindi pwede capturein, nakapin. So, makakain natin to ng libre. Ayan. Hindi, mananalo lang tayo ng pawn. Hindi naman libre, pero mananalo tayo ng pawn. Ayan, tatalon dito. Pagka tumalon dyan, so, ang gagawin natin ay, ayan, gagawin natin ngayon itong, sisemento ngayon natin itong, pwede ba capturein? Sige, capture lang ng capture para ito naman yung mahinang, uy, pinakain yung queen. Bakit? Ayan, ba't kaya pinakain? Sige, baka meron siyang binabalak. So, pagbigyan natin. Baka may binabalak eh. So, ang threat, capture nito, tulak lang natin para bantay ng ating kabayo. Ayan, so lumapit ngayon yung king, gusto capturein or itulak ito. Pero pag tulak dyan, ignore lang. Ayan, hayaan natin i-capturein niya to. Ayan, so gagawin lang natin, itulak ulit natin tong pawn dito para bumuka yung depensa ng king. Ayan, so mag-create tayo agad ng paano yung pinaka mabilis na paraan para mapabuka yung depensa ng opponent. Ayan, so pawn yung isa sa pinaka magandang gawin na pang weak ng depensa ng kalaban. Ayan, so capture ulit natin kasi bumuka na yung, ayan, para mapabuka natin yung depensa. So natulungan pa natin yung pawn dito at yung kabayo kasi natin naka-outpost na. So yan, ang tawag dito sa kabayo na ganito is outpost. Yan, yung outpost, ito yung square ng kabayo na hindi na siya na-atake ng pawn. Yan, so wala nang pawn yung opponent na pwedeng magpaalis sa kabayo natin dyan. So gagawin ngayon natin, akit natin yan para yan, dito naman dadaan yung rook. Kapag may mga ganitong mga threat, ignore nyo lang kung nakita nyo wala namang checkmate or wala naman halos mabibigat na threat yung opponent. So, ignore nyo lang. So, continue lang kayo dun sa plan nyo. Huwag kayo mag-react kaagad, ano. Ayan. So, medyo anong gagawin natin dito? So, since nababantay naman to, capture. So, saka tayo ngayon capture. Ililipat ngayon natin yung atake din sa kabila. Kasi nandito na lahat ng pyesa niya. Ayan. Kapag ganon, lipat-lipat lang ng mga pyesa. O, andun pa rin yung threat. Ayan. So, hindi pa rin naman natin tinatanggal yung threat. Andun pa rin yung mata ng ating queen at yung rook. Kasi na-atake natin to. So, ang gagawin ngayon natin, so, ito naman yung panglilito natin. Pero, yung atake pa rin natin nandito.
Yan, hindi natin tatanggalin yung paningin ng ating mga pyesa dyan. Okay, so panggugulo lang natin tong pawn. So mapapansin ninyo, yung pag-atake natin dun sa pawn, hindi dito. Dito, binabalang natin para yung mata nung pyesa natin nakatutok pa din dun. Papunta sa king ng kalaban. So ito, checkin lang natin. Kasi hindi naman makaka-promote yan. Dun yung queen natin at saka yung rook natin. Ayan. So, bantayan. Checkin. Check, check. Bantayan natin para maubusan lang ng move yung opponent. Ayan. So, check. Pwede ba pag-check? Check, check. Okay, merong ano na naman kapag gumanyan, atakihin natin. Ayan o. So, check. Check. So, check. Ayan, tuloy-tuloy na lang na check to mga kaibigan. Exchange. Capture. Ayun lang. Biglang ganun. Capture lang Ayan. So, nabantayan naman na lahat ng pyesa natin. Okay. So, ganun yung mga idea na pwedeng gawin mga kamote. So, balik tayo dito. So, explain ko lang sa inyo. So, yan. Kapag ganito, tandaan ninyo, kapag ganito yung formation ng pyesa ng kalaban, nagkakaroon ng bishop dito, yan. Para mapahina ito, yan, ipapalit natin yung bishop. Yan. Para lang magkaroon ng butas. Yan. Yan. So, hindi muna tayo nag-react kagad dito kasi pagka kumapture, kakapture naman din natin yung rook. Yan. Kaya-capture muna bago ng bishop. Yan. Pero, wag naman magmamadali kagad na push ng pawn. So, i-check nyo din muna yung sitwasyon. Pero dito, pwede na rin kasi nandito naman na yung dalawang kabayo natin. Malapit na dun sa king ng kalaban. Tapos yung atake din ng kalaban. So, makikita natin na yung atake niya is papunta sa queen side dahil dun sa direction ng pawn. Yung atake naman natin, kasi yung direction ng pawn natin, papunta dun sa king side. Yan, ibig sabihin, king side attack tayo. Ayan. Ayan. Kung mapansin nyo, diba, nagkaroon ng butas dahil nawala yung bishop. Okay? So, ganyan lang mga kamote. Okay?